Kahapon, dalawang batang tagahanga ang nakasalubong si Zuyu sa kalye at sinundan siya sa Yilin. Palihim na kinukunan siya ng video. Nadama ni Zuyu na sulit ang pagpirma ng mga autograph para sa dalawang bata. Gayunpaman, ang epekto ng insidenteng ito sa video ay higit pa roon. Pagkalipas ng isang linggo, sa isang press conference para sa isang boxing match, pinuri ng mga dayuhang reporter ang mga kasanayan ni Zuyu gaya ng ipinapakita sa video. Nagpahayag din sila ng pag-aalala kung ang malisyosong pag-edit ay nagbigay ng pressure sa kanya. Naharap sa mga tanong mula sa mga dayuhang reporter, sinenyasan ni Zuyu ang babaeng tagasalin na manahimik at sumagot sa indles. Matatas ang indles ni Zuyu. Agad na nakakuha ng papuri at atensyon ang kanyang sagot mula sa mga dayuhang reporter na naroroon. Si Zuyu ang naging sentro ng atensyon ng buong silid na ikinagalit ni Kaiyuan. Ininterview siya ng lahat ng reporter. Ngunit tuluyan siyang hindi pinansin. Inihampas niya ang kanyang kamao sa mesa sa matinding galit, dahilan para tumahimik agad ang buong silid at ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon para sabihin sa media na naroroon na hindi lamang dapat kay Zuyu sila tumuon, kundi sa laban nila ni Zuyu, ipinagmamalaki na ang tanging mananalo ay si Kaiyuan. Ang pahayag na ito ay sinalubong ng pangungutya mula kay Zuyu. Ipinaliwanag ni Zuyu na ang dahilan kung bakit ang lokal at internasyonal na media ay nakatuon lamang sa kanya at hindi sa resulta ay dahil nanalo siya sa kompetisyon sa pagpili ng kampus at dati nang natalo si Kaiyuan. Walang interesado sa natalo. Nang marinig ang pangungutya ni Zuyu, nagalit si Kaiyuan, ipinaliwanag na sinasadya niyang hinayaan si Zuyu na manalo noon dahil si Zuyu ay isang estudyante lamang at hindi na ulitin ang parehong pagkakamali. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kinutya ni Zuyu si Kaiyuan dahil sa pagiging walang hiya na sinasabing ang kanyang balat ay mas makapal pa sa ibabaw ng lupa. Sinabi niya sa media na naroroon na si Kaiyuan, sa takot na matalo, ay malisyosong inedit ang video ng laban at ipinost ito online sa pagtatangkang saktan siya sa psikolohikal na paraan. Ngunit hindi lamang ito nabigo kundi lalo pa siyang naging tanyag. Para dito, nagpasalamat pa si Zuyu kay Kaiyuan. Lubos na winasak ng hakbang na ito ang mga depensa ni Kaiyuan. Kung hindi nakialam ang mga kawani sa oras, maaaring madaling sumiklab ang isang gulo. Gayunpaman, muling pinasikat si Zuyu sa live broadcast na ito. Ilang linggo pagkatapos ng press conference, opisyal na naganap ang laban sa estadyum ng lungsod. Masiglang ipinakilala ng host sa entablado ang laban. Sa isang panig ay ang sumisikat na chef na si Uja. Ito ang kanyang unang profesional na laban, ang kanyang debut. Sa kabilang panig ay si Kaiyuanchi, ang dating karibal ni Chaewon at ang pinaghihigantihan ni Chaewon sa kanyang nakaraang buhay. Sa hudyat ng referee, opisyal na nagsimula ang laban. Sa simula, parehong nag-aagawan ng suntok ang dalawang magkalaban, ngunit laking gulat ni Kyujel sa tuwing nakakalapit si Jay Woody, agad nalilikha ng distansya ang kanyang kalaban. Agad na maglulunsad si King K ng sunod-sunod na suntok, ngunit naiwasan lahat ni Jay Woody. Nang makabawi si Kyu Woody at tumingin kay Kolokchi, natuklasan niyang muling nakalikha ng distansya si Kolokchi. Kahit na mabilis na lumapit si Jay Woody para sa hand-to-hand combat, gagamitin ni King Ki ang kanyang mas mahabang abot upang mabilis na hampasin ang ulo ni Jay Woody. Ang estratehiya ni King Ki ay panatilihin ang distansya at kapag nakalapit na siya, agad niyang aasintahin ang ulo at pakakawalan ng sunod-sunod na suntok at matagumpay pang ang nalusutan ang depensa ni Jay Woody ng ilang beses at unang sumuntok. Ang plano niya ay pilitin si Jay Woody na gamitin ang kanyang pinakamahinang teknik sa binti na magbibigay daan kay kahungan na samantalahin ang pagkakataon. Pagkatapos ay lilipat siya sa pinakamahinang ground grappling stance ni Kyu Woody kaya't sinisiguro ang tagumpay. Ito ang resulta ng kanyang walang kapaburang pag-aaral kay Chaeyu. Ang ganitong estilo ng pakikipaglaban. Tama nga, agad na pumasok si Jiwaji sa buong depensibong mode at sumugod kay Jingji, itinaas ang kanyang binti para sumipa. Ito mismo ang hinihintay ni Kawachi. Gayunpaman, nagpakawala si Jiwaji ng isang midsection defensive kick na agad na nagpapangit kay Jingji. Lubos siyang nabigla nito at agad na umatras si Jingji sa gilid ng ring. Sa sandaling ito, nagpasya si Kaiyuanki na baguhin ang kanyang estratehiya. Hinihintay si Jay Woody na sumugod sa kanya, pagkatapos ay agad na nagpalit ng direksyon para patumbahin siya. Gayunpaman, muling nagpakawala si Jiwaji ng isang midsection defensive kick, sa pagkakataong ito ay sa direksyon na tinatakasan ni Jingji na muling nagpapangit sa kanya. Ngunit si Jingji, isang tunay na profesional na mandirigma, ay mabilis na nakataka sa hindi inaasahang mabilis na pag-unlad ni Jiwaji. Nagpasya si Jingji na umasa sa kanyang maliksi na footwork upang maiwasan ang mga atake ni Jiwaji at nakaligtas sa unang round. Gayunpaman, mas mabilis si Chawuji, agad na lumitaw sa harap niya at nagbigay ng mababang sweeping kick. Dahil dalawang beses na tinamaan ng mga mid-range kick dati, agad na pinrotektahan ni Kyungki ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad, agad na lumipat si Chawuji sa isang mababang sweeping kick noong unang leg sweep. Nawalan ng balanse si Kayuchi. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sinundan ni Jay Wooji ng sunod-sunod na sipa na agad na nagpasiklab sa mga manonood. Kaya naman, sa mga sumunod na round, napilitan si Kaiyuanki na tiisin na lang ang walang humpay na mga sipa ni Chaeyozen o kaya'y dumipensa na lang. Na-distract sa pagsuri ng oras, si Kaiyuanki ay tinamaan sa ulo ng isang malakas na suntok mula kay Zuyozen. Maging ang kanyang mga kasamahan sa stand ay pinuna siya dahil sa pagtutuon lamang sa depensa at pagpapabaya sa natitirang oras. Natigilan si Kaiyuanki. Kahit saang direksyon siya umiwas, sinalubong siya ng mga sipa ni Zuyozen. Nakita ng mga profesional sa ring na kayang hulaan ni Zuyozen nang tumpak ang pag-atras ng kanyang kalaban, gumaganti ng mga sipa at ganap na hinaharangan ang mga ruta ng opensiba ng kanyang kalaban.
Nakakuha siya ng paborableng posisyon, tinatrato si Cavacci na parang laruan. Naiinis na nagpasya si Cavacci na umatake. Habang madaling naharang ni Chayu Zhen ang kanyang mga front kick, nakaramdam si Kai Yuanqi ng tumitinding pressure. Napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay hindi isang baguhan, kundi isang bihasang kampiyon. Kahit paano siya gumanti, hindi lang umiwas si Zhu Jin, kundi nagbigay pa ng mga nakamamatay na suntok, minsan ay sinundan pa ng huling suntok. Wala siyang pagkakataong lumaban. Kahit ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa stand ay hindi kayang panoorin. Isa itong mapaminsalang suntok. Gayunpaman, sino ang mag-aakalang ang sakit ni Monster Yi ay hindi dahil sa kasiyahan sa pagiging tamaan, kundi dahil ganap siyang kontrolado ni Akaban Kakashi. Kaya, nagpasya siyang magpalit ng taktika. Hinawakan ni Kayuki si Akaban Kakashi. Sinubukan ni Kayuki na kurutin siya at kusang kumilos, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nakagapos pa rin sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan din ni Akabi Kakashi ang kanyang katawan, marahil ay ikinulong siya sa kanyang pwesto. Pagkatapos, gumamit si Akaban Kakashi ng isang hagis, umikot at itinulak si Kaya sa ilalim niya, na iwan silang dalawa na tulala. Naglunsad siya ng isang pag-atake nang walang pag-aalinlangan, ngunit gumanti si Kyoichi gamit ang isang Brazilian Jiu-Jitsu armbar. Kasabay nito, mahigpit din niyang ikinulong ang leg ni Kuruma Uji. Kung hindi makakawala si Kuruma Uji sa pagkakahawak sa armbar, mahaharap siya sa panganib na mawalan ng hininga at mawalan ng malay. Nanatili si Gowon sa posisyong ito, naghihintay sa sandaling ito. Chiwu. Napahamak ang India. Bigla, natagpuan ni Kyoichi ang kanyang sarili na lumulutang sa ere sa hindi maipaliwanag na paraan. O mas tiyak, binuhat siya ni Jaeujin. Nang makitang binuhat ni Jaeujin si Kayunki tulad ni Hercules, tumahimik ang buong arena. Maging si Kayunki ay medyo nagulat. Pagkatapos, huminga ng malalim si Chuji at inihagis si Cavacci sa lupa. Malakas na bumagsak si Cavacci sa lupa, malubhang na sugatan. Nang makita ito, hindi hinayaan ni Chiwuja na lumipas ang pagkakataong ito. Agad na mahigpit na hinawakan ni Kayunki ang dalawang kamay, alam na kung hindi, matatalo siya ni Chiwujin. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Jaeujin. Muling itinaas ni Jaeujin si Kyoichi, at tinitigan siya ni Kyoichi ng blanko. Pagkatapos, inihagis niya si Kyoichi sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na nakayanan ni Cavacci at tuluyan ng binitawan ang kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, itinaas ni Jieziwu ang kanyang kanang kamay at malakas na hinampas ito sa mukha ni Kayuan. Ang suntok na ito ay agad na nagdulot ng matinding pagdurugo ng ilong ni Kayuan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Patuloy na umuulan ang mga kamao ni Jaeuzhi sa ulo ni Kayuan. Natanggal pa niya ang braces nito. Muling nabighani ang mga manonood sa laban at saka lamang napagtanto ang nangyari pagkatapos nito. Nawalan ng malay si Kayuan, natalo siya ni Jaeuzhi sa unang round na umani ng masiglang hiyawan mula sa mga manonood. Pagkatapos ng laban, agad na kinapanayam ng host si Jaeuzhi. Pinasalamatan niya ang kanyang coach, si Zanziu, at ang kanyang ama, at pinasalamatan sila sa kanilang walang humpay na suporta. Ang kanyang ama, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay napaiyak din. Tutal, 3 buwan pa lamang ang nakalilipas, si Jieziwu ay isang mataba na bata na madalas binubuli ng mga bully sa paaralan. Gayunpaman, ngayon ay sa wakas ay natagpuan na ni Jaeuzhi ang kanyang sariling landas. Ngunit hindi pa tapos ang panayam, biglang tumingin si Chai Wujia sa kampiyon. Gumanti siya ng isang suntok, hinamon si Akatsuki sa isang laban para makuha ang kampeonato. Gayunpaman, muling ikinagalit ng kanyang amo na si Jang Yonggil ang mga ginawa ni Akatsuki. Kaya naman, nagpasya si Jang Yonggil na mag-ayos ng isang laban na tiyak na matatalo si Akatsuki. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang reputasyon ni Akatsuki. Sa ganitong paraan, mas mapapabuti ni Jang Yonggil ang napigilan si Jawaga. Gayunpaman, dahil sa mga patakaran ng pakikipaglaban ng Gesi, pinatalsik ni Pound si Jawaga mula sa arena. Ipinaalala rin niya kay Jay Vuga na natalo niya si Shahuji sa Rookie Selection Tournament 3 buwan na ang nakalilipas. Ayon sa mga patakaran, kailangan ni Q-Jim na makamit ang 5 magkakasunod na panalo upang hamunin siya. Gayunpaman, kinutya siya ni Jay Vuga matan. Sinimulan niya itong kutyain dahil sa pagkatalo sa estudyante sa puntos. Nang marinig ang mga panunuya ni Kyuyi, ang diwa ni Kyuyi sa paggamit ng baril ay lubos na nag-alab, naisip pa niyang hamunin si Shahuji sa isang tunggalian. Sa sandaling iyon, tila magtatagumpay ang pang-aasar ni Kyuyi. Biglang may kamay na humampas kay Daikiang, ngunit pinigilan ni Pangulong Jang Yongji. Ginamit ng modern gun bilang dahilan. Natapos ang laban ni Zuzu at malapit nang magsimula ang pangunahing kaganapan na naglihis ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ng laban, bumalik si Zhang Yongji sa kanyang opisina. Dahil sa masungit na si Akabuja, nagpasya siyang pumili ng isang mandirigma na makakalaban niya. Gusto niyang matalo si Akabuja sa laban na ito. Ito ay dahil nang sumali si Akabuja sa Resi Fighting Club, nagpusta sina Jay Wujin at President Jang Yonggil kung mananalo siya. Aalis siya sa Rai. Hiningi rin niya ang 70% ng kita sa advertising mula sa 7 laban. Gayunpaman, kung matalo si Akabuja sa alinman sa 7 laban na ito, hindi na siya mapapasailalim sa kontrol ni Jang Yonggil. Natural na pumayag si Jang Yonggil sa pusta ni Jay Wujin dahil kung matalo si Akabuja kahit isang laban, permanente siyang makakakuha ng isang martial arts prodigy. Samantala, inisip ni Jenny na masyadong hangal at inosente si Akabuja at anuman ang kanyang lakas, susubukan niya ang lahat ng paraan para matalo siya sa laban. Noon lang, biglang naisip ni Jongsh ang isang tao, agad na hinalungkat ang kanyang mga mapagkukunan at natagpuan ang propesyonal na mandirigma na malamang na matalo si Akabuja.
Ang taong ito ay walang iba kundi ang bantog na dalubhasa sa Nordic martial arts sa buong mundo, si Ibrahim. Bukod dito, siya ang nakababatang kapatid ni Asilen, ang profesional na mandirigma na malubhang nakasakit kay Chuga sa kanyang nakaraang buhay. Nang malaman ni Shahuji ang pagkakakilanlan ng kalaban mula sa kanyang coach, siya ay napuno ng galit. Dahil kay Asilen kaya muling nagkatawang tao si Chuga sa katawan ng matabang lalaking ito na may parehong pangalan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jay Wujian na ito ay isang pagkakataong ibinigay sa kanya ng tadhana. Paghihiganti. Nang gabing iyon, sa mansyon ni Jiang Wo, nakilala ni Ibrahim si Zhang Yongji. Gusto ni Zhang Yongji na labanan ni Ibrahim si Javaja. Walang pagtutol si Ibrahim sa mismong laban, ngunit may isang kondisyon siyang ibinigay. Una, gusto niyang bayaran ang sarili niyang bayad sa pagpapakita. Pangalawa, gusto niyang malaman ang eksaktong oras ng pagsalakay ng Fesu upang makasali siya. Agad na naunawaan ni Zhang Yongji na balak ni Ibrahim na gumamit ng mga ipinagbabawal na sangkap sa laban, ngunit hindi ito naging problema para sa kanya at nagkasundo ang dalawang panig ng gabing iyon. Kasabay nito, nangako si Ibrahim na paluhodin si Javaja at papasakop kay Chairman Zhang Yongji. Kaya, makalipas ang 2 linggo, inayos ang laban sa pagitan ni Javaja at Ibrahim sa bahay ni Zhang. Isang espesyal na press conference ang ginanap, ngunit si Javaja, na dumalo, ay tumingin kay Ibrahim at napansin ang namamagang tiyan ng kanyang kalaban na nagpapaalala sa kanya ng maalamat na beer belly. Agad na naunawaan ni Javaja na ang boksingero na ito ay tiyak na gumamit ng maraming gamot na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga panloob na kalamnan at pamamaga ng kanyang tiyan. Naisip ni Javaja. Pinuri niya ang kahangahangang pagganap ng kanyang kapatid sa doping. Habang malalim ang iniisip ni Javaja, biglang tinanong ng reporter na si Jiang Weiman si Ibrahim tungkol sa boksingero na dati niyang nasugatan. Ang boksingero na yon ay pinangalanan din Javaja. Ang resulta ng laban na yon ay kapatid ni Ibrahim. Siya ay sinuspinde. Tungkol naman sa kampiyon ng boxing na may parehong pangalan ni Javaja. Namatay din siya dahil sa kanyang mga pinsala. Tinanong ng reporter si Ibrahim kung ano ang kanyang iniisip tungkol dito. Sumagot si Ibrahim na aksidente lamang ito. Ang mga Asyano ay hindi kasing lakas ng mga Europeo. Namatay siya sa isang suntok, walang dapat managot. Ipinahiwatig pa niya na si Javaja ngayon ay maaaring magdusa ng parehong kapalaran tulad ng kampiyon ng boksingero na yon. Hindi na ito kayang tiisin ng reporter na si Jiang Weiman, itinuturing niyang diskriminasyon ang mga sinabi ni Ibrahim. Gayunpaman, nadama ni Ibrahim na totoo ito at walang dapat ihingi ng tawad. Ang mga aksidente ay maaaring mangyari anumang oras sa isang laban, kaya walang dapat ikabahala. Kakatwa, si Jay Wujiang, na nakatayo sa gilid, ay naging emosyonal din. Ang kanyang pagkatalo sa kanyang nakaraang buhay ay ganap na dahil sa paggamit ng kapatid ni Ibrahim ng mga gamot na nagpapahusay ng pagganap. Hindi ito isang patas na kompetisyon, lahat ng ito ay isang sabuatan ni Chairman Zhang Yongji. Sa pag-isip nito, kinuha ni Jay Wujiang ang mikropono at sinabi kay Ibrahim na tama siya. Normal lang ang mga aksidente sa mga kompetisyon. Nang marinig ang mga salita ni Jay Wujiang, inisip ni Ibrahim na siya ay medyo makatwiran at umaasa pa nga na matuto ng kaunting sentido komon mula sa kanya. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na kung aksidente niyang nabasag ang ulo ni Ibrahim, maituturing din itong isang aksidente. Agad na nagulat si Ibrahim. Galit niyang tinanong si Jay Wujiang kung ito ba ay isang provokasyon. Ngumiti si Jay Wujiang at sumagot ng hindi. Dahil hindi karapat-dapat na makipagkumpetensya si Ibrahim sa pagkakataong ito, hindi na siya makaupo pa at galit na sinugod si Jay Wujiang. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardiya, ngunit wala itong naging epekto. Sumugod si Ibrahim kay Jay Wujiang na parang isang nagangalit na toro, determinadong durugin ito hanggang sa mapulbos. Hindi nagpatalo si Jay Wujiang, tumayo, sinamantala ang pagkakataon, at mabilis na sumuntok. Tama ang suntok sa ilong ni Ibrahim, dahilan para dumugo ito ng husto. Sa gitna ng mga taong natigilan, biglang nawalan ng malay ang malatoro na si Ibrahim. Sandaling nawalan siya ng malay. Lumuhod siya sa paanan ni Jay Wujiang. Hindi siya makapaniwala, hindi niya maintindihan kung bakit siya natalo sa isang pandak na Asyanong lalaki. Na parang may gustong patunayan, tuminala siya kay Jay Wujiang. Sumulyap si Jay Wujiang sa kanya, at naramdaman ni Ibrahim ang lakas ng kamao ni Jay Wujiang, na parang paa ng oso. Sa wakas ay nagising ang mga gwardiya sa kanilang pagkatulala at sumugod upang pigilan ang patuloy na pag-aalburuto ni Ibrahim. Sa kasamaang palad, ang hindi alam ng mga bodyguard ay habang papalapit sa kanya si Jay Wujiang, ang mukha ni Ibrahim ay puno ng takot. Naglabas siya ng malahalimaw na aura.